Mahilig talaga ako mag-camping at mag-hiking, lalo na sa mga bundok na hindi masyadong dinadayo ng mga tao. Para sa akin, mas masarap sa pakiramdam yung tahimik lang ang paligid. Walang signal, walang sasakyan, puro buhangin at mga puno lang ang kasama mo. Isang weekend, nagplano kaming magbabarkada na umakyat sa isang bundok para mag-camping sa tuktok. 5 kaming lahat. Maaga kaming umalis ng Maynila para makarating sa paahan ng bundok bago pa magtanghali. Sa una, maayos naman ang lahat. Maganda ang panahon at malinaw ang daanan. May guide sana kaming kukunin pero sabi ng isa kong kaibigan, kaya naman daw namin dahil may trail naman na susundan ng karamihan ng hikers. Bandang hapon, nagsimula ng parang maging makapalang gubat habang paakyat kami. Doon na rin ako medyo nahuli sa grupo. Hindi naman ako totaling napag-iwanan. Minsan lang talaga ako humihinto para uminom ng tubig o magpahinga sandali. Sanay naman ako sa hiking kaya hindi ako masyado nag-alala. Mauna na kayo, hahabol na lang ako. Sabi ko sa kanila habang nakaupo ako sa isang malaking bato. Tumango lang sila at nagpatuloy sa pag-akyat. Akala ko ilang minuto lang ang lilipas bago ko sila maabutan. Pero doon nagsimula ang kakaibang nangyari. Pagkatapos ko magpahinga, tumayo ako at nagpatuloy sa trail na dinadaanan nila. Sa una, malinaw pa ang daanan. Pero habang tumatagal, napansin kong parang iba na ang itsura ng paligid. Mas makapal na ang mga puno, mas malamig ang hangin, at parang wala na akong naririnig na kahit anong ingay, kahit kuliglig o ibon. Huminto ako sandali. Guys, tawag ko. Walang sumagot. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Iniisip na baka nauda lang talaga sila ng malayo. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong parang hindi na ito yung trail na dinadaanan namin kanina. Mas makitid ang daan at parang mas matagal nang walang dumadaan doon. Doon na ako kinabahan. Kinuha ko ang cellphone ko para tumawag sa mga kasama ko. Pero walang signal. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting nagiging maliwanag ang paligid kahit papalapit na ang gabi. Sa una, akala ko guni-guni ko lang. Pero habang patuloy ako naglalakad sa makapal na gubat, napansin kong may liwanag na nanggagaling sa unahan. Parang ilaw ng mga bahay. Lalo ako nagtaka dahil sigurado akong walang barangay o kahit anong komunidad sa gitna ng bundok na yon. Pero malinaw ang nakikita ko. Mga ilaw, maraming ilaw. Nang makarating ako sa dulo ng makitid na daan, tuluyan akong napahinto. Sa harap ko, may isang bayan. Hindi maliit na kubo o iilang bahay lang. Isang buong lugar na parang lumang baryo. May mga bahay na gawa sa kahoy, may mga ilaw sa bintana, at may ilang taong naglalakad sa kalsada. Napakunot ang noo ko sa pagtataka. Paano nagkaroon ng ganito dito? Bulong ko sa sarili ko. Habang nakatayo ako doon, may isang matandang lalaki na napansin akong nakatayo sa may pasukan ng bayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Dayo ka? Sabi niya. Hindi yun tanong. Parang sigurado siya. Tumango ako. Naligaw lang po ako sa bundok. Sagot ko. Matagal niya akong tinitigan. Tapos sabi niya, halika, magpahinga ka muna. Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang nawala ang kaba ko. Parang normal lang ang lahat. Parang simpleng baryo lang na nadaanan ko. Sumunod ako sa matanda papasok sa bayan. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga tao na nakatingin sa akin. Hindi sila nagsasalita, tahimik lang silang nakamasid. Parang pinag-uusapan ako gamit lang ang mga mata nila. Dinala ako ng matanda sa isang bahay na gawa sa kahoy. May isang babae sa loob na agad naglatag ng pagkain sa mesa. Alam kong pagod ka sa biyahe. Maghapunan ka muna, sabi ng matanda. Doon ko napansin ang pagkain sa mesa. May ulam, may sabaw, at may isang mangkok ng kanin. Pero kakaiba ang kulay nito. Hindi ito kulay puti. Kulay itim. Habang nakatingin ako sa mangkok,
Napansin kong nakatitig sa akin ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Parang hinihintay nila kung kakain ba ako. At hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na nagsasabing huwag kong gagalawin ng pagkain yun. Nakatitig lang ako sa mangkok ng kanin sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Parang may kung anong nagsasabi sa loob ng utak ko na huwag kong kainin yun. Tahimik ang buong bahay. Nakaupo sa harap ko ang matandang lalaki, habang ang babaeng naglatag ng pagkain ay nakatayo sa gilid ng mesa. Napansin kong nakatingin sila sa akin. Hindi lang sila, may ilang tao pa sa loob ng bahay na kanina ko lang napansin. Tahimik lang silang nakaupo sa sulok, nakamasid sa akin, parang may hinihintay sila. Alam kong pagod ka sa biyahe, sabi ulit ng matanda. Mahinahon ang boses niya. Kaunting kain lang. Dahan-dahan niyang itinapat palapit sa akin ang mangkok ng itim na kanin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na yon, pero sigurado akong may mali. Pasensya na po, hindi po kasi ako gutom, sabi ko at pilit nang umiti. Sandaling natahimik ang buong bahay. Napansin kong unti-unting nawala ang ngiti ng matanda. Tumingin siya sa ibang tao sa loob ng bahay. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin. Hindi ka kakain? Tanong niya. Umiling ako. Tubig na lang po sana. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin. Parang sinusuri niya ako. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin, sabi niya pa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang gumaan sa dibdib ko nang sabihin niya yon. Tumayo siya mula sa upuan. Halika, hindi ka dapat manatili dito ng matagal. Nagtaka ako. Bakit po? Tanong ko. Lumabas lang siya ng bahay at sinenyasan akong sumunod. Habang naglalakad kami palabas ng baryo, napansin kong nakatingin pa rin sa akin ang mga tao sa paligid. Tahimik lang sila, walang nagsasalita. Parang sinusundan lang ako ng mga mata nila habang papalayo kami. Pagdating namin sa dulo ng baryo, tumigil ang matanda. Sa harap namin ay ang makapal na gubat na dinaanan ko kanina. Diretso ka lang dyan, makakabalik ka na, sabi niya habang tinuturo ang madilim na daanan. Nagtaka ako. Hindi niyo po ako sasamahan? Bahagya siyang ngumiti. Hanggang dito lang kami. Bago ako umalis, napatanong pa ako. Anong lugar po ba ito? Ilan segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi mo na kailangan malaman. Basta tandaan mo. Saglit siyang natahimik. Buti na lang, hindi ka kumain. Hindi na siya nagsalita pa. Daan-daan siya naglakad pabalik sa baryo. Ako naman ay nagpatuloy sa gubat. Ilang minuto lang ako naglakad nang biglang nagbago ang paligid. Parang biglang lumitaw ang gubat. Narinig ko ulit ang mga ibon. Narinig ko ang hangin sa mga dahon. At maya-maya, may narinig akong mga boses. Ken! Kenneth! Mga kaibigan ko. Bigla ako napahinto. Maya-maya, lumabas sila mula sa kabilang trail habang nagmamadaling lumapit sa akin. Halos yakapin nila ako. Saan ka ba galing? Sabi ng isa sa kanila. Naguguluhan ako. Sandali lang naman ako nawala ah, sabi ko. Napatingin silang lahat sa akin na parang hindi makapaniwala. 3 araw ka nang nawawala. Ha? Imposible. Saglit lang naman ako naglakad ah. Pero seryoso ang mga mukha nila. 3 araw kami naghahanap sa'yo. May mga ranger na kaming tinawag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin dahil sa isip ko parang 1 oras lang ang lumipas mula nang mahiwalay ako sa kanila. Pero matapos yun, bumaba na kami ng bundok. Hindi ko na kwento ang tungkol sa baryong nakita ko. Pero may isang bagay na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Yung mangkok ng itim na kanin sa mesa
at yung sinabi ng matanda bago ako umalis. Buti na lang, hindi ka kumain. Dahil hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung kinain ko yung pagkain na yon. Gusto ko lang magkwento ng karanasan ko noong gabing nag-camping kami. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinaniniwalaan ng mga kaibigan ko kahit na alam kong malinaw ang nakita ko noong gabing yon. Tatlo kaming magkakaibigan na nagpasyang mag-camping sa isang bahagi ng bundok sa Tanay. Mahilig kasi kaming mag-hiking at gusto naming subukan ng magpalipas ng gabi sa gubat. Ako si Kenneth, kasama ko sina Mark at Dennis. Bandang hapon nang makarating kami sa lugar. Medyo malayo ito sa mga sikat na campsite kaya halos wala kaming ibang tao na nakita sa paligid. Puro matataas na puno, damuhan at makapal na bahagi ng gubat. Maganda ang panahon nun. Medyo malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Habang nagsiset up kami ng tent, nagbibiro pa si Mark. "Pag may multo dito, ikaw ang unang lalapitan," sabi niya habang tinatawanan ako. "Ayos lang, basta ikaw ang kakalad ka rin," sagot ko naman. Nagtawanan lang kami. Pagdating ng gabi, nagsindi kami ng maliit na bonfire sa harap ng tent. Kumain kami ng baon naming pagkain at nag-inuman ng kaunti habang nagkukwentuhan. Mga bandang 10:00 ng gabi, medyo lasing na si Mark at Dennis. Ako naman ang unang tumayo. "Ihi lang ako," sabi ko. "Huwag kang lalayo," biro ni Dennis. Pumunta ako sa medyo madilim na bahagi ng gubat, mga ilang metro lang mula sa campsite namin. May dala akong flashlight pero mahina lang ang ilaw nito. Masyadong tahimik ang paligid. Habang umiihi ako, may narinig akong kakaibang tunog mula sa likod ng mga puno. Parang may mabigat na paa na tumatama sa lupa. Sa una, akala ko baka may kabayo sa bundok. Minsan daw, may mga alagang kabayo ang ilang residente sa mga kalapit na lugar. Pero nang itutok ko ang flashlight ko sa direksyon ng tunog, may nakita akong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Isang malaking anino. Akala ko noong una, kabayo nga. Pero nang lumabas ito sa pagitan ng dalawang puno, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil hindi ito normal na kabayo. Matangkad ito. Sobrang tangkad. Halos kasing taas ng maliit na puno. Ang katawan nito ay parang tao. Pero ang ulo nito ay ulo ng kabayo. Mahaba ang liig nito at ang mga mata ay parang kumikislap sa dilim. At ang pinakang nakakatakot, nakatayo ito sa dalawang paa. Halos hindi ako makahinga sa takot. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig doon, pero bigla itong gumalaw. Isang mabigat na hakbang papalapit. Naputol ang maliit na sanga sa ilalim ng paa nito. Doon na ako natauhan. Agad akong tumakbo pabalik sa campsite. "Mark! Dennis!" sigaw ko habang halos madapa sa pagmamadali. Napatingin sila sa akin na nagtataka. "Ano nangyari sa'yo?" tanong ni Mark. Hindi kayo maniniwala. May nakita ako sa gubat," hingal kong sabi. "Ano?" tanong ni Dennis. "Tikbalang." Saglit silang natahimik. Tapos tumawa sila. "Loko ka ba? Lasing ka na kung ano-ano nang nakikita mo," sabi ni Mark. "Baka anino lang ng puno yan," dagdag pa ni Dennis. "Hindi, malinaw ko siya nakita." Pilit ko. Pero hindi talaga sila naniwala. Sa uli, napilitan na lang akong umupo uli sa bonfire kasama nila kahit nanginginig pa rin ako. Makalipas ang ilang minuto, narinig namin ang isang tunog mula sa gubat. Tumigil ang kwentuhan namin. Parang mabigat na paa na naglalakad sa mga dahon. Nagkatinginan kaming tatlo. "Ano yun?" bulong ni Dennis. Hindi ako sumagot dahil alam ko na kung ano yun. Unti-unting lumakas ang tunog. Parang may umiikot sa paligid ng campsite namin. Mabagal
mabigat at paikot-ikot. Hindi na nagsalita si Mark at Dennis. Ramdam kong pati sila kinakabahan na. Biglang may malakas na kaluskos sa likod ng tent namin. Lahat kami napalingon, pero wala kaming nakita sa dilim. Pagkatapos, may isang anino na dumaan sa pagitan ng mga puno. Matangkad, sobrang tangkad. Halos sabay-sabay kaming tumayo. "Bro," may hinang sabi ni Mark. Hindi na siya tumatawa. Dahil kahit saglit lang, kitang-kita naming tatlo ang silweta ng ulo ng kabayo sa taas ng mga puno. Pagkatapos nun, bigla itong tumakbo papasok sa makapal na bahagi ng gubat at nawala. Hindi na kami nag-usap pa. Sa loob ng 5 minuto, mabilis naming pinatay ang apoy, inayos namin ang gamit at umalis agad sa lugar kahit 10 oras na ng gabi. Buti na lang, may dala kaming sasakyan. Habang pababa kami ng bundok sakay ng sasakyan ni Mark, tahimik kaming tatlo. Walang nagbibiro, walang nagtatawanan. Pagkatapos ng ilang minuto, si Dennis ang unang nagsalita. "Pre, yung sinasabi mo kanina, tikbalang ba talaga yun?" Hindi na ako sumagot dahil alam kong pareho kaming malinaw na nakita kung ano ang nakatayo sa dilim ng gubat noong gabing yun. Mahilig talaga akong mag-camping mag-isa. Para sa akin, yun ang pinakamagandang paraan para makapagpahinga. Malayo sa ilaw ng syudad, walang signal at puro hangin at mga puno lang ang kasama ko. Ako nga po pala si JM. Isang Sabado ng hapon, nagpasya ako mag-camping sa isang bahagi ng bundok na medyo liblib. Hindi ito yung sikat na campsite na maraming tao. Gusto ko kasi yung tahimik talaga. Bandang 5:00 ng hapon nang makarating ako. Maaga pa kaya maliwanag pa ang paligid. Nag-set up ako ng maliit na tent sa isang patag na bahagi ng lupa. Sa harap ko ay tanaw ang pababang bahagi ng gubat at sa malayo naman ay makikita ang ilang ilaw ng mga bahay. Tahimik ang lugar, sobrang tahimik. Habang lumalalim ang gabi, lalo pang nagiging malamig ang hangin. Kumain lang ako ng dilata at tinapay tapos naupo ako sa folding chair ko habang umiinom ng kape. Mga bandang 11:00 ng gabi, pumasok na ako sa tent. Wala namang kakaiba sa una. Naririnig ko lang ang mga kuliglig at paminsan-minsan ang paggaluskos ng mga dahon kapag may dumadaan na hangin. Makakatulog na sana ako nang bigla akong maalimpungatan. Hindi ko alam kung anong oras na nun, pero may naririnig akong kakaiba. May hinang boses. Sa una, akala ko may ibang campers lang na dumating sa bundok. Pero nang silipin ko ang cellphone ko, nakita ko ang oras. 3:07 AM. Doon na ako kinabahan dahil ang lugar na yon ay halos walang pumupunta sa ganitong oras. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng tent at sumilip ako sa labas. Madilim ang paligid pero may konting liwanag ng buwan kaya may mga anino akong nakikita sa daanan pababa ng bundok. At doon ko sila nakita. Mga tao. Mga 7 o 8 sila. Lahat sila nakaitim na roba na parang mahabang balabal. Nakayuko ang karamihan at mabagal ang lakad nila habang umaakyat sa daanan ng bundok. May hawak silang kandila. Mahinang kumikislap ang apoy habang naglalakad sila. Hindi sila nag-uusap ng normal. Parang may sabay-sabay silang binubulong. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nila pero parang may inuusal silang dasal o ritual. At doon ko napansin ang isang bagay na lalo kong ikinabahala. May dala silang isang bagay sa gitna nila. Sa una, akala ko malaking bag lang. Pero nang mas tumagal akong nakatingin, napansin kong parang tao ang hugis. Parang may binubuhat silang katawan na nakabalot sa tela. Tapos biglang may isa sa kanila ang tumigil sa paglalakad. Napatingin siya sa direksyon ng tent ko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil may hood ang suot niya. Pero pakiramdam ko, nakatingin siya mismo sa akin.
Agad akong yumuko sa loob ng tent at halos hindi na ako huminga sa takot. Narinig ko ang mahihinang yapak nila habang dumadaan sila malapit sa pwesto ko. Kasabay nun ang mahina nilang pagbigkas ng kung anong salita. Ama. 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 Paulit-ulit, mas lalo akong kinilabutan. Ilang segundo pa ang lumipas bago tuluyang nawala ang mga yapak nila papunta sa mas mataas na bahagi ng bundok. Hindi na ako nakatulog. Nanatili lang akong gising sa loob ng tent hanggang sumikat ang araw. Pagdating ng umaga, agad kong inayos ang mga gamit ko para umalis na. Pero bago ako bumaba ng bundok, may nakita akong bagay sa daan kung saan dumaan ang mga taong yun kagabi. Isang kandila, natunaw na halos ang kalahati nito at sa lupa sa paligid nito, may mga kakaibang marka na parang iginuhit gamit ang uling. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng simbolo, pero malinaw na hindi yun gawa ng normal na campers. Pagbaba ko ng bundok, nagtanong ako sa isang matandang tindero malapit sa paahan ng bundok kung may mga grupo ba talagang umaakyat doon sa gabi. Ang sabi niya, 3:00 ba sila dumaan? Tumango ako. Dahan-dahan siyang napailing. Matagal ng kwento yan sa bundok na yan. May mga grupo raw na umaakyat tuwing madaling araw para magritual. Tapos bago mag-umaga, nawawala rin sila. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang nakita ko noong gabing yon. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hinding-hindi na ako babalik sa bundok na yon. Hindi ko talaga makakalimutan ang gabing yon sa bundok ng Antipolo. Ako si Marian at ang boyfriend ko naman ay si Jacob, isang pulis. Matagal niya nang gustong mag-camping dahil sabi niya kailangan din daw niyang magpahinga sa trabaho. Palagi siyang naka-duty sa gabi kaya naisip niyang maghanap ng lugar na tahimik. Isang Sabado ng hapon, bumiyahe kami papunta sa isang medyo liblib na bahagi ng bundok. Hindi ito sikat na campsite. Parang lugar lang na madalas punta ng mga hikers. May malawak na damuhan at sa paligid ay puro matataas na puno. Tanaw mo pa mula roon ng ilang bahagi ng syudad. Maganda ang panahon nun. May konting hangin at malamig ang simoy. Dito tayo, sabi ni Jacob habang ibinababa ang mga gamit sa sasakyan. Habang nagsiset up siya ng tent, ako naman ang nag-aayos ng pagkain. Nakakatuwa kasi parang first time namin gawin ito bilang magjowa. Tahimik lang ang paligid at paminsan-minsan maririnig mo ang mga kulinglig. Pero habang papalubog ang araw, may kakaibang pakiramdam na akong hindi maipaliwanag. Jacob, bakit? Parang ang tahimik masyado dito. Napatingin siya sa paligid at bahagyang ngumiti. Ganon talaga pag bundok. Relax ka lang. Tumango na lang ako. Pero sa totoo lang, parang may kung anong bumabagabag sa akin. Parang pakiramdam na may nakamasid sa amin mula sa gubat. Hindi ko na lang pinansin yun. Pagsapit ng gabi, nagsindi kami ng maliit na ilaw sa labas ng tent. Kumain kami ng simpleng hapunan habang nagkukwentuhan. Minsan lang kasi mangyari na ganito kami katahimik. Walang trabaho, walang istorbo. Pero bandang 10:00 ng gabi, may narinig akong kakaiba mula sa gubat. Isang tunog, parang may gumagalaw sa mga dahon. Jacob, may narinig ka ba? Mahina akong tanong. Tumigil siya sa pag-inom ng kape at nakinig. Sa una, akala namin hayop lang. Maraming ganon sa bundok. Pero maya-maya, mas lumakas ang tunog. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw sa mga sanga. Biglang tumayo si Jacob. "Diyan ka lang," sabi niya. Nakita kong kinuha niya mula sa bag niya ang baril niya. Dinala niya yon para lang sa safety namin. Dahil sabi niya, hindi rin natin alam kung may ligaw na hayop sa lugar. Habang tinitignan niya ang madilim na bahagi ng gubat,
Lalo namang lumalakas ang kaba ko. Doon ko napansin ang isang bagay. May kung anong gumagalaw sa taas ng isang puno. Akala ko noong una, ibon lang. Pero nang mas tumagal akong nakatitig, napansin kong parang may hugis yun ng tao. Nakahawak sa sanga at nakabaluktot ang katawan nito na parang hayop. Jacob, nanginginig kong bulong. Hindi ko na kailangan ituro dahil nakita niya rin yun. Sa liwanag ng buwan, nakita naming dalawa ang isang nilalang na nakadapo sa sanga ng puno. Mahaba ang mga braso, payat ang katawan at tila nakatingin mismo sa amin. Ang pinakang nakakatakot, unti-unti itong ngumiti. Hindi ko alam kung paano ko paniniwalaan ang takot na nararamdaman ko nung gabing yun. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan sa bundok ng Antipolo, malinaw kong nakita ang nilalang na nakadapo sa puno ng sanga. Hindi yun tao, pero hindi rin yun hayop. Mahaba ang mga braso nito na parang sobrang payat na tao. Nakabaluktot ang katawan nito habang nakakapit sa sanga at ang ulo nito ay bahagyang nakatagilid habang nakatitig sa amin. At ang mga mata nito namumula. Jacob! Pero hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa nilalang habang mahigpit ang hawak sa baril niya. Biglang gumalaw ang nilalang. Isang mabilis na galaw, parang malaking unggoy. Lumipat ito sa kabilang sanga. Narinig namin ang pagkaluskos ng mga dahon sa taas. Pumasok ka sa tent. Ngayon na, sabi ni Jacob sa akin. Hindi na ako nakipagtalo. Halos madapa pa ako sa pagmamadali habang papasok sa tent. Pero hindi ko kayang isara ang zipper ng tuluyan. May maliit na butas akong iniwan para makita ko si Jacob. Nakatayo siya sa labas, nakatutok ang baril sa mga puno. Tahimik ang paligid. Tapos bigla ko narinig ang isang tunog na hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Isang mahina pero malinaw na tawa. Hindi yun normal na tawa ng tao. Paos at parang may halong ungol. Doon ko naalala ang mga kwento ng lola ko noong bata pa ako. Mga kwento tungkol sa aswang na gumagala raw sa bundok. At sa mismong sandaling yon, may dumaan na malamig na hangin sa paligid. Pagkatapos, may nabaling sangas sa likod ni Jacob. Mabilis siyang lumingon. Pero mas mabilis ang nilalang. Mula sa taas ng puno, tumalon ito pababa. Isang maitim na anino ang bumagsak mula sa dilim. Napasigaw ako sa loob ng tent. Pero hindi natigilan si Jacob. Pumutok ang baril. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong bundok. Saglit na nagkagulo ang paligid. Narinig ko ang malakas na sigaw ng nilalang. Pero hindi pa doon natapos. Mabilis itong gumapang sa lupa. Parang butiki na sobrang bilis kumilos. Pangalawang putok. Nakita kong napaatras ang nilalang. Tumama yata ang bala dahil napasigaw ito ulit. Sa liwanag ng ilaw namin, nakita ko ang itsura nito. Ang dumi ng balat, mahaba ang kuko at ang bibig nito ay may mga dugo. Bigla itong sumampa ulit sa puno gamit ang mahabang braso nito. Pagkatapos, nawala ito sa dilim ng gubat. Parang hangin na naglaho. Tahimik ulit ang buong paligid. Ang naririnig ko na lang ay ang mabilis kong paghinga at ang tunog ng mga kuliglig na unti-unting bumabalik. Lumapit si Jacob sa tent. Marian, okay ka lang? Tanong niya. Paglabas ko, nanginginig pa rin ang mga tuhod ko. Umalis na ba? Tanong ko. Tumango siya, pero hindi siya mukhang kampante. Hindi na kami nagtagal doon. Sa loob ng ilang minuto, mabilis naming inayos ang mga gamit at umalis agad sa bundok. Kahit gabi na, pinilit ni Jacob na bumaba na kami. Habang pababa kami sa bundok sakay ng sasakyan, wala kaming imikan. Pareho kaming alam ang nakita namin at pareho rin kaming alam na hindi yun normal na hayop. Kinabukasan, sinabi ni Jacob sa isang kilala niyang pulis ang nangyari. Pero syempre, walang naniwala. Ang sabi ng iba, baka raw malaking unggoy o ligaw na hayop. Pero hanggang ngayon, may isang bagay akong hindi makalimutan.
Habang paalis kami ng campsite kagabi, sumilip ako sa side mirror ng sasakyan at sa madilim na gilid ng gubat, may nakita akong dalawang mapupulang mata nakatitig sa amin. Parang sinusundan kami ng tingin habang papalayo kami sa bundok.